Feel God's arms around me, and He whispers, "Let it be, let it be." Oh, God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees clear skies. He speaks peace to the raging storm when peace could not be found. He already sees the rainbow when we see only clouds. Belum. Selesai. Ayo kita. Hindi, dalawa sila. Basta wala. Ako sabihin mo.
Okay? Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ay masaya ngayong gabi. Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this evening. Amen. Lahat po tayo ay magsitayo. Lahat po tayo ay umawit. Page 250 of our hymnals. Blessed be the name. Amen. Page 250 of our hymnals. Blessed be the name. All praise to ready, sing. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, and He might man redeem. All horse now. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Sing the Santa. His name above all names shall stand, exalted more and more. At God the Father's own right hand, the angels' voice adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Third stanza. Redeemer, Savior, friend of man, was heard but by the poor. Thou hast devised salvation's land, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, amen, the mighty Prince of Peace. All earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. On the verse now. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Page 85. What a friend. Amen. Page 85 of our hymnals. What a friend. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza. What a friend. Ready, sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what must we often forfeit? Oh, what illness may we bear? All because we did not carry everything to God in prayer. Last stanza. Are we weak and heavy laden? Armored with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take me to the Lord in prayer. Did I press His fight forsake thee? Take me to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield me. Thou wilt find us all extended. Amen. Tapusin na natin yan. Nawitin natin yung second stanza. Second stanza. We trials. Wala yata nga trials
si Kente Eckhart niya. Kanina second stanza, how we trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Say it to the Lord in prayer. Can we find our friends so faithful? Oh, we'll all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Say it to the Lord in prayer. Amen. We come to the throne of His grace tonight. Amen. Through prayer. Salamat sa prayer meeting service. Amen. Are you happy this evening? Amen. Welcome po sa ating prayer meeting service. Tayo muna tayo manalangin. Dakilang Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa blessing na pinagkalap mo sa amin ngayong hapon, ngayong gabi po, Panginoon. Mag-araw po, Panginoon, ang inyong pong pagpapala, pag-iingat. Lalo po, Panginoon, sa practice po, Panginoon, na ginampanan po kanina. Lalo po, Panginoon, sa amin pong sabayang bigkas po, Panginoon, maging sa mga awiting para po sa inyo. Especially this upcoming youth camp po, Panginoon, ng aming simbahan, this coming May 19 to 21. Lahat niyo po, Panginoon, ngayong gabi, ang may pong pagtitipon, ang mga ibang hangarin, kundi may taas niyo pong banal na pangalan sa pamamagitan po ng mga awitin para po sa inyo at sa mga panalangin namin pong idudulog. Lalo po, Panginoon, ang mga salita po ninyo na siyang may papahayag, na siyang maghahamon sa bawat isa. Salamat po sa presensya ng bawat niyo pong mga anak. Ganyan po, Panginoon, sa mga bisita ngayong gabi, papayin niyo pong pinagkaloob. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagdalo, sa mga nagsipag-imbita po, Panginoon, sa kanila. Salamat po sa biyaya. Patawad po sa pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Sa walat ay dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At kayo po ay makakaupo ngayong gabi. Muli maraming salamat sa bawat isa. At magandang gabi muli po sa bawat isa. Amen. Praise the Lord for a weekday. Binigay sa atin ng Diyos, kapatid, bagamat sobrang init. Amen. Pero wala nang mas iinit pa sa lugar ng impyerno, kapatid. Amen. Anyway, yung init natin dito ay pwede nating mapaypayan. Pag may aircon, di ba ba, ay pwede naman pong mapuksa. Pero yung init sa impyerno, wala na pong pwede makapagpuksa. Amen? Kaya salamat, kapatid, kung kayo po ay are you saved? Amen? Kaya kung ikay ligtas, hindi ka naparoroon. Amen? Salamat sa Diyos, kapatid, sa kanyang pagpapala sa atin. Amen? Sa kanyang salita, sa kanyang ibanghelyo. At ngayong gabi, mga kapatid, tayo po, this is our second prayer meeting service for the month of May. Okay? Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, ngayong linggo ay third Sunday na. Ibig sabihin, ngayon po yung 14 ba yan? 14, 15 bukas. Ibig sabihin, kalahati na po kagad ng Mayo. Di ba? Bilis, di ba, may man? Bira, mamaya pasukan na ng mga bata. Okay, but before that, mga kapatid, of course, we have our most anticipating, amen? Anticipated, I should say, our first ever, amen? Baptist Youth and Junior Summer Camp, amen? Meron po tayong delegates na 30 plus, ay 30 plus, by the grace of God, mga kapatid, na dito lang po yan, mga kapatid, sa atin. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, at we really need to equip our young people para sila'y magamit na mahusay sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Amen? Sabat po hindi sila magamit sa gawain ng Diyos, gagamitin sila ng diablo. Tandaan niyo po yan. The devil is going to use them. Okay? The devil is going to use them. They need to be equipped. Kailangan sila ay ma-challenge, mga kapatid, sa gawain po ng Panginoon. Amen? Amen? Kasama po mga juniors, ibig sabihin mga grade 4 to 6, kasama na rin po sila. Because as I'm always saying, mga kapatid, our young people and our juniors, our children are not the future, not only the future of the church, they are already part of the church. Amen? Sila'y bahagi na po ng simbahan, mga kapatid. Kaya nga, dinadala natin, may Sunday school tayo. Okay? Para tuturuan natin sila, mga kapatid, ng mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag natin kakalikan, ipag-pray po yan. Amen?
At yan, at meron na po yung mga prayer list lahat ngayong gabi. Meron po kayong, yung mga wala ay meron pa tayong na-print po doon. So, yung po yung gagamitin natin isang buwan, okay, for the month of May. Okay, so bago tayo dadako sa ating prayer list, sino po meron pong additional o mga answered prayer? Sino po yung mga merong answered prayer at mga additional prayer request ngayong gabi? Meron po ba? Sino pong meron pong additional po sa inyo? Meron pong additional prayer request? Wala po? Si Sister Chris. Basta si Marvin, yan po lang ang prayer na nag-aaral. Amen. Praise the Lord. Si Brother Marvin ay bumalik siya sa dati niyang first love. Amen. Natrabaho. Hindi ko sabihin. Kaya magsisimula na raw siya ng kanyang internship. Amen. Kaya nag-intern pa siya. 45 years old na siya, di ba? Pero okay lang yun. Amen. Ganyan talaga. Praise the Lord. Amen. Babalik po siya sa South. Biyahing South. Si Brother Marvin Chanso. Paano nito? Si Norlin. Amen. Nagulit. Mag-pray ko natin yung bunsong kapatid ni Noralyn, si Maxwell. Amen, ang kagalingan. Praise the Lord, nakasama ang kanyang nanay na Sunday. Maghapon sila dito sa ating Mother's Sunday. Okay, sino pa ba? Meron pa? Answered prayer and additional? Si Ken? Amen, praise the Lord. Kasama po natin ngayong gabi ang tito po ni na Ken Kurt, si Kuya Paul. Okay, naidala po nila ngayong gabi dito sa church. Praise the Lord. Kapatid po ni Brother Mike, Resurrection. Sino po? Lala po? Wala na kayong additional prayer request ngayong gabi? Wala kayong mga karagdagang panalangin? Okay, kung wala po maputid, ay dadako tayo sa ating panalangin at idagdag rin po pala natin ang hindi ko kasi nalagay po dito ang ating speaker this coming week, maputid. Sina Pastor Corder Safe Travel this coming Tuesday. Biyahe po sila ng Tuesday night. So nandito sila ng Wednesday. Pastor Carl Binabines and family. So sama po ang kanyang pamilya. Sama po ang kanyang may bahay at kanilang anak, mapatid. Kaya praise the Lord. At masama po natin ang buong pamilya po ni Pastor Carl Benavides from San Carlos City, Pangasinan. Kaya pray natin ang kanilang safe travel. At makita nila. Si Pastor Carl ay nakapunta na dito. Nung kami ay nandun pa po. Pero weekday po sila pumunta. Dumalo sila kasama si Pastor Handing. Martes yata yun, na pumunta sila Martes and Merkules at mulog sila, nag-stay po sila. Okay? Yun, kaya nakita na niya doon. Dito, hindi pa nila nakita. Sabi niya, pwede ko bang dalhin yung aking family? Ay, pwede po. Mas maganda nga po eh. Praise the Lord, na makakasama po natin sila this coming week. Amen? Kaya kung sila yung pupunta from Pangasinan, dapat ikaw na nandito, ay nandito ka rin. Amen? Amen? Yung taga-Pangasinan nga, pupunta dito. Kaya dapat nandito po tayo, mabatid. Tayo po ang member dito. Tayo po yung i-challenge. Tayo po yung i-encourage sa gawain ng Diyos. Kaya dapat tayo po yung maging blessing din, mga kapatid. Amen? Sa kanilang pagpunta po dito. Okay? So, kung wala na po ngayong gabi, tayo po idadako sa ating pong prayer list. So, meron na po ay lahat at mag-count up po tayo. Praise the Lord sa ating mga bisita. Kanina po ay na-share na po sila. Ayan nga po si Sir Paul. Resurrection nasa likod po. Mga tito po ng Resurrection siblings. Yung family din po ni Ate Connie. Amen? Yun po, mag-iina din po. Tama, amen? Yun, na-share na rin po sila. Si Connie din pangalan eh. Di ba? Parang minana lang din yung pangalan ni Ate Connie, amen? Tapos yung kanilang anak si Patrick. Yeah, si Patrick daw yung bunso na po yung ba natin? Janaya. Amen. Praise the Lord. From anong island na po ulit? Camiguin Island. Amen. Praise the Lord na sila po ay nagbakasyon. Ngayon po ay dinala po dito ni Ate Connie. Amen.
Salamat po sa Panginoon na mayroong simbahan na madalhan, mga kapatid. Pag ang mga kamag-anakan ay nagbabakasyon, amen? Oh, praise the Lord, amen. At gusto nyo, dito na rin tumira, amen? Simbahan kayo madadaluan. Alright. Okay, sige po, tayo po ay mag-count off ngayong gabi sa mga, especially mga members here, mga bisita natin, ay you have your personal prayer ngayong gabi, itulog nyo sa Panginoon, na-share naman na po kayo, na ako po'y malinaw po ang naibahagi po sa inyo. Ang simbahan ito, wala pong ibang ipinapangaral, kundi ang tao po ay mga kilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Hindi po relihiyon. Ang Pilipinas po ay ang dami pong relihiyon. Kaya tandaan niyo po yan. Kaya ang iba po ay pagkalaki-laki. Pero walang katiyakan ng langit. Ang kailangan po ng tao ay ang katiyakan ng langit. Amen? Katiyakan ng kaligtasan. At paano po magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Pamamagitan lamang ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? This church, Mabotes, is preaching that only Jesus saves. Amen? Kaya ang Panginoong Jesus lamang po ang nagliligtas. Hindi po yung pag-alib sa simbahan, hindi po yung paggawa ng mabuti, hindi po yung pagsunod sa 10 utos, okay? Kundi yung pagkilala, doon sa ginawa ni Kristo, sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, inilibing siya nung araw siya muli, nabuhay. Ating kikilalanin, ibig sabihin, pananampalatayanan, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sabi ng Bible, ikaw ay magkakamit ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Para saan po ba yung buhay na walang hanggan? Dito ba yung sa lupa? Doon sa langit? Sa langit. Amen? Yan po yung kailangan matiyak ng tao. Kaligtasan mula sa hatol ng apoy ng impyerno. Amen? Kaya dalawa lang po pupunta ng tao pag siya po'y namatay. Kung hindi po langit, impyerno. Wala pong purgatorio. Ang purgatorio dito na yon sa lupa kasi mainit na, amen? De joke lang. Wala pong purgatorio sa Bible. Tandaan niyo po yan. The purging of sins, mga kapatid, ay dito yan sa lupa. Ibig sabihin, pag ikaw ay ligtas na, ay dapat ma-purge ng iyong kasalanan, ikaw ay magbago. Yun po yun, amen? Kasi saved ka na, amen? Babaguhin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ka mapipurge na iyong kasalanan kung kailang patay ka na. Wala na yun. Oo, tapos na yun. Pag namatay ang isang tao, pag nasa impyerno na yun, wala na. Wala nang pag-asa. Kaya ang pag-asa ng tao habang buhay pa. Amen? Kaya habang buhay pa, dapat ipakilala mo na si Kristo. Huwag kung iiyak-iyakan isang araw pag nasa kabaho na. Maraming ka namatay. Salamat mo, pag namatay yan, pag hindi mo na-share. Amen? Kaya sabi ko sa inyo ng tapatan, kapatid. Kaya yun po yung kailangan po natin na makapag-share ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan po yung kailangan ng tao. Hindi po pera. Bakit pong pera ang kailangan ng tao? Ang ibang tao, marami ng maleta, pero gusto pa. Amen? Ang kailangan ng tao ay si Jesucristo. Amen? Ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Kaya nga, we are this church, whatever we do, mga kapatid, we do it for the glory of God, in order for people, mga kapatid, to learn how to win souls. Amen? Meron tayong youth camp. Okay? At makikita niyo po, mga kapatid, kaya sabi ko sa rin, you need to be cooperative and supportive with this program ng ating pong simbahan para sa ating mga kabataan. They will be having demonstration of talents. Meron pong dancing contest. Hindi po, mga kapatid, hindi po yun yung talent, mga kapatid, na meron po ang nanais ng Diyos. Kundi sila po ay makapagsalita sa harapan patungkol sa Ebanghelyo. They will preach, they will teach, they will sing for the glory of God. Amen? Mga maliliit at mga malalaki. Kaya makikita niyo po yan, mga kapatid. And anyway, malalaman niyo po yung program schedule natin next week, mga kapatid. Alright. So, mas from Dart, meron po tayong prayer request ngayong gabi. O prayer list ay po ay mag-count off. Especially mga members po para sa ating pong pagpanalanginan ngayong gabi. Sige, mag-count off po tayo dito. Ikaw, 3, Johnny, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, okay, 3, 4 sa Angela, 5 si Sister Mapi. Okay, so sa ating pong mga
bago po mga kapatid, papanalangin po mga nandirito ay si Juan, si paano ito? Joshua, tapos si Lala, siya po ang ating special number 2. Yung ating pong mga bago na dito, ang panalangin po ay talking to God. Pakikipag-usap po sa Diyos. At tayo makikipag-usap sa Diyos ngayon. Ang pakikipag-usap natin sa Diyos ay galing sa puso, hindi po galing sa isip. Amen? Amen. Hindi po siya memorize. Kasi kung memorize galing sa isip, dapat galing sa puso. Kaya ating pong idudulog ang ating panalangin sa Diyos. Sige po, tayo po magsitaw. Awitin natin to. Whisper a pray in the morning. Awitin natin yan bago tayo dadako sa ating pagpanalangin ngayong gabi. Page 122, awitin po na nito 122. Amen. The first time so now ready to say, whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon, whisper a prayer in the evening, to keep your heart in tune. On the same stanza. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. To keep your heart in tune. On the last stanza now. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So keep your heart in tune. Amen. So find your places. Come to the altar, kneel down and talk to God tonight. Kuya, gusto mo natin sa labas pa tayo?
po yung magsitayo, tayo po yung muli manalangin. Ngayong gabi, dakila namin o Diyos. Maraming salamat muli, Ama, sa inyo pong pagpapala po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, Lord, sa mga dugtong-dugtong na panalangin about inyo pong mga anak mula sa inyo pong prayer list. At ganyan po, Panginoon, Lord, sa amin pong mga personal na panalangin po, Panginoon, bawat inyo pong mga anak. Wala niyo po, Panginoon, kayo po siya mabigay ng katugunan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na pinagkala niyo po sa amin last Sunday for our Mother's Sunday celebration, sa mga nanay, nakatulog sa sambahan, mga bisita po, Panginoon, at sa bawat pamilya. Salamat po, Panginoon, Lord, sa katugunan niyo po ng panalangin para kay Brother Marvin. Makabalik po siya po, Panginoon, sa kanyang trabaho po, Panginoon, at makapag-provide ng kanilang pangangailangang financial sa kanyang pamilya. Din po, Panginoon, sa nanay ni Noraline, nakasama last Sunday. At dalahin ko po, Panginoon, dilaw po nung Sunday, na po every Sunday, sa rin po yung kanyang may sama po, Panginoon, Ama, at lumago po, Panginoon, sa pagkakilala po sa inyo. Yan po, ipagaling niyo po kanilang busong kapatid na may po mayroong karamdaman. Lord, salamat po, Panginoon, Ama, sa mga bisita na pinagkala niyo po sa aming ngayong gabi. Ang pamilya po, Panginoon, ng resurrection, ang ganyan po, Panginoon, Ama, ng pamilya po ni Sister Connie po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sila ay nakasama ngayong gabi po, Panginoon, sa aming pong pagpapagbahat. Dalayan ko po, Panginoon, Ama, kami po piniprepare na our upcoming event po, Panginoon, on the last event that we have po, Panginoon, for the month of May po, Panginoon, ayon po youth and juniors camp. Kapalayan po, Panginoon, bawat delegates po, Panginoon, salamat po sa mga magulang that they have allowed the children to come, for their young people po, Panginoon, to join sa amin pong mahalagang event na ito para sa mga young people po, Panginoon, and juniors. Alam po sa inyong pong provision po, Panginoon, naman. Dalayan ko po, Panginoon, ang aming pong guest speaker po, Panginoon, si Pastor Carl Benavides from CBC San Carlos City, Pangasinan, and his family sa kanilang pagbiyahe, pag-travel on Tuesday night po, Panginoon. Makarating po sila dito at makasama po, Panginoon, Ama, and it will be a great blessing po, Panginoon, this camp, and also we will be a great blessing to them po, Panginoon, as a church. Dalayan ko po, Panginoon, Lord, na kayo po ang siyang kumilos po, Panginoon, sa bawat kabataan, about magulang, sa bawat mga member po, Panginoon. Salamat po sa mga nagbigay po, Panginoon, nag-contribute para sa pangangailangan po, Panginoon, ng event po na ito po, Panginoon. Pulayan niyo pong doble-doble po, Panginoon, bawat kamay po, Panginoon, naman. Dalayan ko po, Panginoon, ang aming pong Sunday service is coming Sunday. Napagdalawan niyo kami muli po, Panginoon, mga bisita, mga kaluluwang maliligtas, at ang mga susunod sa tubig bautismo. Pulayan niyo po ang pong practice pa po, Panginoon, bukas, ang aming pong sabayang bigkas, and even the choir practice po, Panginoon, sa mga choir members. Salamat po, Panginoon, for the sacrifice to come po, Panginoon, para makapag-practice for your honor and for your own glory po, Panginoon, naman. At din po, Panginoon, ay pong soul winning visitation follow-up this coming Saturday. Pulayan niyo po, Panginoon, Ama, as we prepare once again for our great Sunday service this coming Sunday po, Panginoon. Salamat po sa mga bagong mananampalataya na inyo pong dinagdag, na bautisman, at patuloy po, Panginoon, na lumalago po, Panginoon, sa inyo, patuloy sa pagdalo po, Panginoon, naman. Dahil ko po na kayo po lagi ang siyang kumilos po, Panginoon, mag-convict po, Panginoon, magbago ng buhay ng mga tao po, Panginoon, na magagamit niyo po sa inyo pong gawain. Patuloy niyo po ngayong gabi ang ayon pong pagpanaban. Salamat po sa inyong biyaya. Patawad po sa iyong pagkukulang pagkakasala sa paglatay. Dalangin po namin niling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. At kayo ay makapopo saglit at muli ay nating kakalimutan, mga kapatid. Amen. Bukas may pa-practice po ang ating sabayang bigkas. They are here this morning. Halos maghapon po sila sa practice and preparation for the props na gagamitin po nila, mga kapatid. Kaya sabi ko po sa inyo, mga kapatid, your cooperation, your attendance, mga kapatid, to come, it will be a great encouragement. Amen? 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 Kasi kayo magiging audience nila, amen? Kasi lahat sila, may perform, wala silang audience, di kayo pupunta. But they perform, they prepare for it, and they're doing their best, mga kapatid, para po dito, mga kapatid. And then, yan na po, mga kapatid, yung ating pong mga camp t-shirt. Kung gusto nyo rin po mag-order, kahit hindi kayo sasali, ay pwede kayo mag-order, amen? Remembering ba, amen? Pwede kayo mag-order ng inyo po. Pwede na pong magbayad, yung mga meron na pong pangbayad, para pwede na pong makuha yung t-shirt po ninyo. Pero kung nyo may susuot, ha? Amen? Yung isusuot. Isusuot nyo po yan, mga kapatid. Pwede nyo nang labhan.
Okay? Pero may cell yun para lalaban, di ba? Para hindi matanggal yung print niya. Plantyahin muna. Plantyahin muna yung print para, pero wag direct. Lagyan mo muna ng papel para didikit. Pero actually, ginawa na nila yan ng printing press eh. Pero bago mo lang, para safe lang. Okay? Yun po mga kapatid, ang ating pong mga young people ay 750. Yung mga junior natin ay 680. Amen? Yan po, kasama na po yung kanilang pagkain. And then, yung mga mag-volunteer ko na tutulong sa pagluluto ay list down po kayo. Sabi po kayo kay Ma'am Dayan, Tuesday night, then maghapon ng Wednesday morning, lunch and then dinner, and then ganun din po ng Thursday morning, lunch and dinner. Kaya join po kayo mga kapatid para kayo po ay merong bahagi sa gawain ito. Amen? Magluluto mga kapatid para sa ating po mga young people mga kapatid. Okay? So huwag natin kakalimutan po iyan. Amen? And then sa Sunday po yung ating last ng payment ng registration. Okay? Amen? Kayo ba yung masayang gabi? Amen? Para kayo mga nasunugan ng pispan na. Okay? Praise the Lord. Muli po, inayos ko po yung sa ating po mga bisita. Sama po natin si Kuya Paul, Resurrection. Tayo mga po, sir. Amen? Para kilala po natin. Amen? Praise the Lord. At ang pamilya po ni Ate Connie. At kasama rin po ang kanyang mga anak. Tayo po kayo, ma'am. Dalawa po niyang anak. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Kasama po natin ngayong gabi. May bisita po tayo ngayong gabi. Wala na po. Sige po tayo po lahat na lahat. At ating i-welcome ang ating bisita. Habang tinutugtog, awitin po natin yung Welcome to CBPC. It's the church where you belong. Sige po, turn around and shake hand one to another. Amen. Okay. CBPC, we'll say, welcome to CBPC, the church where you belong. Welcome to CBPC, with any heart we'll sing a song. Our message is from God's word of Christ, the living way. CBPC, welcome today. Ligaya ng buhay. Come on! Kapagoy ng buhay, kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tagalog po, page 91. Ang buhay ko'y iniingatan. Amen. Page 91 of our hymnals, He hideth my soul. Ang buhay ko'y laging iniingatan. Amen. First stanza. Tunay na kay buti. Tunay na kay buti. Ready, sing. Tunay na kay buti ng pananakot. Si Kristo kong marunong. Ang buhay ko'y laging iniingatan. Dulot niya'y kalapan.
gabi, mabuti, dating puso't isipan sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen? Are you ready for the message? Amen? At tayo po ay manalangin ng pakinggan natin special number. Muli po, dakilang o Diyos, salamat po Ama sa gabi kita yung pinagkalob. Salamat po Panginoon sa pagpanalinginan ng bawat isa sa awiting na awit po namin para sa inyo. Bless niyo po ang awitin namin pong marinig. May handa ang puso't isipan ng bawat isa sa pagkikinig na inyo pong mga salita sa bagay. Dalangin po namin niling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And you may be seated. I am His, He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, Jesus takes my hand, blessing me, lifting me. He helps me to stand. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. In His love I'm secure, we shall never part. In the covenant and given all my heart. In the dark of the night, when my heart would fear, lovingly, tenderly, He helps me to always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. Jesus never changes. He's always the same. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa awiting yan. Always the same. Amen. Kaya sabi ko nga po mga kapatid, amen, ang simbahang ito mga kapatid ay para sa buong pamilya. Amen. Ayan, mga soul winner na mga yan mga kapatid. Oo. Grade 3 pa lang yan and grade 5. Oo. Running grade 4, grade 6. Pero sila ay sumasama na sa ating soul winning. Amen.
Praise the Lord, mga kapatid. Ang programa ng ating simbahan, mga kapatid, amen. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa, amen. Always the same. Jesus never changes, amen. Jesus is the same yesterday and today and forever, mga kapatid. Kaya magkapatid po mga yan, amen. Kasama sila sa junior camp natin. At kasama yung kanilang kuya, amen. Tatlo silang magkakawatid ang sama sa ating youth and juniors camp. Sige po tayo magsilayo at tayo po idadamo sa ating mensahe ngayong gabi, mga kapatid. Salamat po sa kanyang blessing ngayong gabi, for the privilege for us to study again the Word of God. Amen? The Word of God is precious, mga kapatid. At ating pong pag-aaralan, mga kapatid, ngayong gabi. Chapter 61. We are on the chapter 61, mga kapatid, in the book of Psalms. By the grace of God, mga kapatid, that we are already studying this, mga kapatid, for 16 months. Okay, 17, pang 17th month na po ngayon, mga kapatid, by the grace of God. Okay, basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 8. Are you there? Okay, basahin po natin ang salitan, sabi ng Bible, verse 1, Hear my cry, O God, attend unto my prayer. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. In thy tabernacle forever. I will trust in the comfort of thy wings. For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. And his years as many generations. He shall abide before God forever. O prepare mercy and truth, which may preserve him. Last verse, ready. So will I sing praise unto thy name, forever, that I may daily perform my vows. Sabi ko nga po sa inyo, pag pag-aralan natin ang Book of Psalms, mga kapatid, ay ating pong mapag-aralan how to praise God, how to live according to the will of God, mga kapatid. Amen? Pag-aralan mo naman ang Proverbs, mga kapatid, how to live, paano tayo makikipag-ugnayan sa tao naman. Okay? Pag-aralan natin paano tayo makikipag-ugnayan sa tao. Pero dito naman, pagdating sa Psalms, mga kapatid, paano po yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. And most of the topic, mga kapatid, sa Psalms is all about prayer. Amen? It's all about prayer and praising God, mga kapatid. And at this moment, mga kapatid, makita po natin sa unang bahagi pa lamang ng talata, Hear my prayer, my cry, O God, attend unto my prayer. Here is David, mga kapatid, writing his Psalms. This very part of the chapter again, mga kapatid. Hear my cry, O God. And ngayong gabi, yan na rin po yung ating pong title, Attend unto my prayer. Amen? Attend unto my prayer. Ay salamat nag-attend ka. Amen? Because you have no right to tell God, attend unto my prayer. If you're not attending prayer meeting, amen? Who are we then to say, attend unto my prayer? Hindi ka nag-attend ng prayer meeting, talaga yung will attend your prayer. Do you understand, amen? Yung practicality ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. At tayo mo yung manalangin muli po, Panginoong Diyos, pagpapalain niyo po ngayong gabi ang pag-aaral po namin ng iyo pong mga salita from the book of Psalms. Thank you, Lord, that we have already gone through this book, mga Panginoon, mula pa po noong January 1, 2025. Now we're already on chapter 61 po, Panginoon, ng pag-aaral po dito. Kaya po magpala sa bawat isa, magbigay po ng wisdom po, Panginoon. Ano man pong disturbance po, Panginoon, kayo po ang siyang maghinder. Wala pong maging malakit po, Panginoon, sa inyo pong mga anak sa pakikinig. Pagpalain niyo po yung lingkod, gamitin niyo po, Panginoon, mightily. Power Him, O God. You know, these things we pray in Jesus' name. Amen. And you may be seated. Maraming salamat muli sa inyo pong pagtayo. Here is King David, mga kapatid, that he is so very significant about prayer. Because it is very significant in his life, mga kapatid. Ito po yung napakahalaga sa kanyang buhay, mga kapatid. As the Lord said to him, mga kapatid, man after God's own heart. It means to say, mga kapatid, ay siya po yung best friend ng Diyos. Ito lang po yung sinabihan ng Diyos na a man after God's own heart. Okay? Ito po, mga kapatid, ay ang Diyos mismo ang nagsabi, mga kapatid, sa kanya. Praying to God is humbling before Him. Amen? Praying to God is humbling before Him, acknowledging that we can do nothing without Him and without His help. Amen? Without His help. Ibig sabihin, pag tayo po'y nananalangin, mga kapatid, tayo po'y nagpapakumbaba sa harapan po ng Diyos. At kinikilala po natin, mga kapatid, na wala po tayo magagawa kung wala ang Diyos at kung wala ang Kanyang tulong. Amen? Amen?
Okay? Without praying, mga kapatid, prayerlessness means bragging. Prayerlessness means bragging. Ang hindi pagpanalangin, mga kapatid, ibig sabihin pagmamalaki o pagmamayabang. Okay? Having pride and trusting our own selves. At tayo po hindi nananalangin, mga kapatid, ibig sabihin nagtitiwala tayo sa ating sarili. Na ibig sabihin, mga kapatid, kinikilala po natin ang mga bagay na nangyayari sa atin. Automatic lang. At nangyari lang sa ating sarili. And then at the end of the day, sabi natin, to God be the glory. How come that we can say, to God be the glory? Kung hindi naman natin itidulog sa panalangin. Amen? Salamat sa Panginoon sa bawat victory, sa bawat katagumpayan na pinagkakaloob ng Diyos, mga kapatid, sa gawain dito sa Tuguegarao, mga kapatid. It's all because, mga kapatid, we kneel down in prayer. Amen? We kneel down in prayer. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. When we started the work here, mga kapatid, February 6, 2022, mga kapatid, yung ating unang Sunday ng ating pong pagpanambahan, February 6, 2022, mga kapatid, may prayer meeting po kami, mga kapatid, February 9, 2022. 7, 8, 9. Ay, 10 pala. February 10, 2022. At 5 lang po ang attendance po namin. 5 lang po kami. Aho. 5 lang po kami. Okay? Ng aming pong prayer meeting, mga kapatid. Yung aking pamilya, yung aking 2 anak, at yung aking nag-iisang asawa. Amen? Sana nilima ko pala, di po ba? Para marami kami. Ang anak. Amen? Mga mamaya, iba po. Okay. 4 po kami, tapos I think si Adrian yata, kasama po namin, mga kapatid. Ng unang prayer meeting namin, nandiyan po kami sa kabila ko po, mga kapatid. And as I'm always saying, mga kapatid, the way I preach, mga kapatid, ngayon ay ganun din po, the way I preach nung 5 pa lang kami, mga kapatid. Amen? Amen? I am shouting to them, mga kapatid. Amen? At wala naman si Robin Padilla, kaya okay lang magnasigaw-sigaw. Amen? What we are shouting is the Word of God. Amen? Because the Word of God says, mga kapatid, that John the Baptist is preaching or crying in the wilderness. Amen? Ba't kailangan isigaw para mapakinggan? Amen? Ang sabi na ng isa daw, nung doon sa church, merong dumalo doon sa church, mga kapatid, na isang, may sinasabing tao, lumapit kay Pastor Ben, Pastor, ba't yun po kailangan isigaw? Para mapakinggan. Nandito naman sa harap ako, pakinig ko naman. May tao sa likod meron naman speaker. Sabi, meron naman speaker. Pakialam mo. Hindi yung lang. Oo. Kasi bakit? Kita mo, sumisigaw na ako, may tulog pa. Amen? Pinasigaw na, may natutulog pa. Nilalo na. Ang kapatid, dapat tayo po'y maglingkod sa Panginoon. Ay, siguro itulog lahat. Amen? Okay? Magkuklosing prayer na ng lahat, mga kapatid. Oo. Kaya we need to preach, mga kapatid. We are shouting the truth, and that is the Word of God. Sabi ko nga po sa inyo, bilang mananampalataya, especially mga Baptist, we are not going to, in the street, mga kapatid, to protest. Amen? We are not Protestants. Amen? We are proclaimer of the truth. Amen? Ang isinisigaw natin ay ang katotohanan ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Okay? But when we talk about praying, mga kapatid, pagpanalangin, mga kapatid, hindi mo naman kailangan isigaw, amen? You are sure going to kneel down. And even without voice. Because the Lord, mga kapatid, is going to capture the message of your heart. Through prayer. Sa pagpanalangin. Nagaya din naman ngayon, makita po natin ngayong gabi ang kalalagayan po ni David na itong panahong ito, mga kapatid, ay hindi man maliwanag, mga kapatid, kung ano yung background ng history nito, mga kapatid. Pero maaari ito, mga kapatid, itong panahon, mga kapatid, na kung saan siya po'y napaalis sa trono. Okay? Kasi bakit? Hari na po siya. Nakalagay po diyan, mga kapatid. Inagawan po siya ng kanyang kingship. Kaya hindi po ito yung panahon na kung saan ay hinahabol po siya ni Saul. Kung maaari ito yung pangyayari, mga kapatid, na kung saan hinahabol po siya ng kanyang sariling anak na si King Absalom. Sapat yung kanyang sariling anak, mga kapatid, inagawan siya ng trono. You see that, mga kapatid? Na kanyang sariling anak ay inagawan po ng trono. Ibig sabihin, siya po ngayon ay malayo, mga kapatid, doon sa kanyang kaharian. Siya po ay malayo, mga kapatid, doon sa kanyang protection bilang isang hari. Wala po siyang mga magtatanggol po sa kanya. Like, you know what? We see here, mga kapatid, he cried.
Siya'y umiiyak, mabatid, sa Diyos, mabatid, at nagmamakaawa na siya'y nagsasabi sa kanya, hear my cry, O God, attend unto my prayer. Verse 2, basahin niyo po. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. What does it mean, mga kapatid? Nasa malayo po siya. From the end of the earth. Okay? Kaya nandito yung kanyang pag-ibig sa panalangin, mga kapatid. And number one that we can see here, mga kapatid, attend unto my prayer, number one, there is a hopeless cry of distress when we are away from God's presence. Medyo mahaba yung ating title, pero kaunti na lang ang paliwanag. There is a hopeless cry of distress when we are away from God's presence. Alam niyo po ba, mga kapatid, amen, ang anak po ng Diyos, kung tunay na siya po ay anak po ng Diyos, kung tunay na siya ay ligtas, pag mapalayo siya sa kalooban ng Diyos at makikita niya na siya ay malayo na sa kalooban ng Diyos, there is a cry of distress. Amen? What does it mean, distress, mga kapatid? It means to say, desperate need. Desperate need. Na kinakailangan niya ng tulong, mga kapatid, na kanyang sarili, wala siya magagawa. Kung wala nga ang Diyos, mga kapatid. Amen? From the end of the earth, sabi po ng Bible, kaya kung tayo po'y magpakalayo-layo sa presensya ng Diyos, of course, the presence of God is in us, mga kapatid. Amen? Ang presensya ng Diyos ay nasa atin, anak tayo ng Diyos eh. But you know what? His presence will not work if we are away from the will of God. Amen? Pag malayo po tayo sa kalooban ng Diyos, ang sabi ko sa inyo na ako po'y napalayo sa kalooban ng Diyos, I really, there were times, kapatid, that I really, Lord, apakalayo ko na po sa inyo. Ibalik niyo po ako. Ibalik niyo po ako. And I don't know how. Hindi ko alam kung paano, mga kapatid. But I'm begging God. Eh sabi ko nga po, mga kapatid, napaganda nandito po tayo nakakapanalangin. Amen? Sa kaalwanan ng ating kalagayan, sa maliliit na problema na meron tayo, sa malalaking problema na meron po tayo, huwag na mangyari isang araw, kapatid, tayo po'y hihilain pupunta ng simbahan para manalangin sa bakit? Gumagapang na tayo. Nagapang na tayo. Meron ka na mga hihilain pupunta na sa simbahan, kapatid, sapagkat bakit wala nang kapag-asa. He that is often rebuked is without remedy, sabi ng Bible. Amen? Amen! He that often rebuked is without remedy. Wala nang remedyo, mga kapatid. Pag lagi-lagi na lang at wala nang pagkilos, wala nang pag-response. But here is David, mga kapatid. He realized, mga kapatid, from the end of the earth, isa lang ang kailangan niya ang Diyos. Amen! Amen! Now when we come to God, mga kapatid, we are really hopeless. That's why we need Him in our lives, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, when my heart is overwhelmed. What does it mean, mga kapatid? That overwhelmed, it means failing heart. Okay? Ang kanyang puso, mga kapatid, ay nag-prepare sa pagkatbay. Hindi na niya alam, mga kapatid, kung saan hahantong ang kanyang kalalagayan ng kanyang kaharian. May babalik pa ba? When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. You see? Yan ang po maganda kay David, mga kapatid. He always recognized that God. Amen? Who is that rock? That is the Lord Jesus Christ. Amen? He is our rock, mga kapatid, which is higher, that is higher than I. Sabi ni David, gaano man kataas na, marahil ang katagumpayan na meron kay David. Siya na po'y isang hari, siya po'y isang accomplished king, mga kapatid. But he is still recognized, mga kapatid, that the rock is still higher than him. Amen? Nakakalungkot isang araw, mga kapatid, mga anak ng Diyos, nagkaroon lang ng ganito, nagkaroon lang ng ganyan. Aba, mas mataas na siya, mga kapatid, sa Diyos yan. Tandaan po natin, ano man pong pagkakalob sa atin ng Diyos. Kung ikay payayamanin ng Diyos, mga kapatid, aba, praise the Lord. Amen. Amen. May huwag mangyari isang araw, aangat ka sa lupa. Kasi ang pangit, mga kapatid, pag ikay umangat na sa lupa, nagkakapis ka na pag gano'n. Amen. Pag umangat ka na sa lupa. Kailangan niyo ba? Ha? Gaya na ng hold up. Min-hold up niya ganyan. Hold up. Meron ako yung hold up. Kilala mo ba ako? Hindi. Bakit? Sino ka ba? Sinatura ko. Ganun ba? Ibigay mo sa amin yung pera namin. Hindi yun nakuha. Ganun ba? Sinatura ka pala. Ibalik mo yung pera namin. Hindi na ako mo. Siya pala. Ano mo ba? Okay? Ano po, mga kapatid? Tayo man po ipagkaluban ng katagumpayan ng Diyos. Ibalik natin papuri sa Panginoon. Amen? Hindi sa atin. Okay? Not I, but Christ. Amen?
Not you, but Christ, mga kapatid. Amen? Ang salamat, sabi nga po, mayroon tayong pagkakataon makalapit sa Diyos. Lapit tayo sa Diyos sa panalangin. Huwag mangyari isang araw tayo po'y dudulog sa panalangin sa mga hopeless na talaga tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po'y nagagatas-gatas na. Amen? Ang nagatas-gatas ng ating pamumuhay, saka tayo lalapit sa Panginoon. And God really made me experience those things in my life, in our life, ng pamilya, mapatid. Na pinaranas sa atin talaga ng Diyos, mapatid sa panalangin. Ako, nagmalaki sa Diyos, lumayo sa kalooban ng Panginoon. Pero salamat, mga kapatid, amen, na ang Diyos ang gumawa ng parang para kami po'y makabalik sa kanyang kalooban. Amen! Amen! There is a hopeless cry of distress when we are away from God's presence. Isabi ko nga yung mga Kristiyano na nandiyan, okay, ipag-pray natin ito mga naghanap ng trabaho, yung si Lala, ipag-pray natin. Dahil nabigyan ng Panginoon ng trabaho, maging principal siya agad, amen? Nabigyan ng trabaho, yung kalooban ng Panginoon ng trabaho para sa kanya, amen? Yung sa Brother Philip, pag-pray natin, makapagtrabaho na siya, kaya bigyan ng Panginoon ng trabaho, okay? Para sila'y lalo pang magamit ng Diyos sa kanyang gawain. Pero isang araw kung sila'y magkaroon ng trabaho, mga kapatid, at mawawala sila sa kalooban ng Panginoon, mayabang sila. Amen? Amen? Mayabang sila. Kasi bakit? Sabi ko nga doon, nandiyan, estudyante nandiyan. Graduate nandiyan, pagtrabaho nandiyan. Kumita lang kaunti. Hindi pa naman kumikita na 1 milyon sa araw. Nawala na sa simbahan. Ano yung pagyayabang natin doon? Amen? Hindi ba naman kumikita 1 milyon sa araw? Okay? Below nga below nga minimum wage tapos tayo po ay magmamalaki na sa Diyos. Mga kapatid, huwag nating aantayin na isang araw tayo po'y lalapit sa Diyos, mga kapatid. Tayo po'y ikaw ay parang sugot-sugotan na ba? Gawa ng ating pong maling desisyon. Okay? Ngayon pa lamang, mga kapatid, dapat ma-realize po natin ang ating kalalagayan that we are nothing without God's presence. Amen! Amen! Okay? Dito makikita po natin, mga kapatid, sabi ng verse 3, tuloy natin ang basa, verse 3, read, for thou has been a shelter for me and a strong tower from the enemy. I will abide, sabi ng Bible, in thy tabernacle forever. I will trust in thy covert of thy wings. What? Selah. It is to say Selah, mga kapatid. It is an expression. To pause, mga kapatid. Okay? To think. Okay? Anong sinasabi natin sa Diyos? And number 1, there's a hopeless distress. There's a hopeless cry of distress when we are away from God's presence. Number 2, there is a heavenly confidence that directs when we acknowledge God's protection. There is a heavenly confidence that directs when we acknowledge God's protection. Meron pong makadiyos, mga kapatid, na tiwala. Hindi yung tiwala sa sarili, hindi yung tiwala sa kakayahan natin, hindi yung tiwala sa mga gawa natin, kundi ito po'y makalangit na pagtitiwala na siyang magdidirect sa atin kung kinikilala po natin ang protection ng Diyos. Kaya dito si David, mga kapatid, alam niya that his shelter, mga kapatid, it is God. Sabi ng verse 3, for thou hast been a shelter for me. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang siyang tagapag-ingat sa akin. Ibig sabihin, danas ni David kung paano siya iningatan ng Diyos mula po nang siya'y maliit na bata na nandun na nagpapastol ng tupa, mga kapatid, ng kanyang tatay. Nandun ang pag-iingat ng Diyos, mga kapatid, laban sa leon at laban sa bear. Kasi sabi ni David, thou hast been my shelter. Ikaw ang aking tagapag-ingat, Panginoon. So, ang kanyang comfort, mga kapatid, ay makalangit. Amen? Na siyang nag-direct sa kanya upang i-acknowledge niya o kilalanin niya ang protection ng Diyos sa kanyang buhay. And a strong tower from the enemy. You are my strong tower. God is our strong tower, mga kapatid. Amen? Okay? Siya yung ating matibay, mga kapatid, na sandalan. That's why we can lean unto Him. Amen? Sa Kanya tayo, mga kapatid, magtitiwala na sumanda. He is our shelter. He is our strong tower, mga kapatid. Amen? Our confidence to God's power, God's protection directs us into His, sabi ng Bible sa verse 4, I will abide where? In thy
tabernacle. You see? Ang leading o ang direction, mga kapatid, ng kanyang confidence where? In the tabernacle of God. What does it picture the tabernacle of God, mga kapatid? Protection, presence, amen? And that is our church. Amen! Okay? Kaya kung ikaw ay merong kabigatan sa buhay, ikaw ay merong problema, mga kapatid, meron kang kaalwanan. Nakakalungkot naman, kapag may problema, saka lang pupunta sa simbahan. Pero pag meron ng kaalwanan, ay mawawala sa simbahan. Ano natin? That it directs us. It leads us where we must be dwelling, where we must be abiding. That is the tabernacle. Now, in our church, that's why we come to church, in order for us to give praises unto the name. At magpasalamat tayo sa Panginoon. At humingi tayo ng tulong sa Diyos, mga kapatid. Amen! Eh, lagi ko ang sinasabi, mga kapatid, napakaganda, may mabigat kang problema, nandyan ka, nagpapatuloy ka. And when God answers your prayer, napakatamis. Amen? When God answers your prayer, napakatamis. At tunay, nalulatiin mo ang Diyos. Ay, hindi mo na ako makakapagsimba, Pastor. May problema kasi kami. O, ngayon, pag hindi ka sumimba, masosolve. Yung sinasabi ko rin sa iyo, mga kapatid, pag sumimba ka, hindi rin masosolve. Pero, magkakaroon ka ng comfort. Dahil maunawaan mo may protection ng Diyos. Amen? Dahil maunawaan mo, mga kapatid, nasa iyo ang presensya ng Diyos. Amen! May tulong ang Diyos na available sa atin, mga kapatid. Here is David, mga kapatid. He is in the from the end of the earth. Kundi, ngunit ang direction ng kanyang comfort, mga kapatid, ay sa tabernacle ng Panginoon. Tabernacle ng Panginoon. Eh, tayo ba naiisip natin ang simbahan pag wala tayo sa simbahan? Amen? Pero meron naman yung mga iba na sa simbahan. Nagbibilang ng oras na lang. Oras na. Parang number 1 pa lang yun. Pero may mga ganun. Ang taggaan. Pero meron talaga yung mga Kristiyano naman na talagang hindi niloob ng Panginoon na makapagsimba. Pero inaalala niya yung oras. Ay, nagsisimula na sila 8:30 na. Nagsisimula na Sunday school. Medyo na-late na sila siguro. Mga 9:45 na, 10 o'clock sila nag-morning service. Offering na. May pagikas ko ngayong offering ko. Amen? May nag-aalala sa simbahan eh. Amen? Para walang mag-amen. Amen? Ito talaga eh. Sinaalala niya eh. Yung church eh. Inaalala niya yung kanyang comfort. Ay, wala ako sa church. Okay? Offering time na. Gcash ko na lang. Anong ko kay pastoro ng Gcash para may ibigay ko yung aking offering. Special number na. Preaching na. Ano nga niyo po yung kapatid? Ano po yan? Ibig sabihin, yun yung mga Kristiyano na hindi po napapahiwalay talaga sa Diyos. Amen? Yung talagang mahirapang maipahiwalay yung kanilang sarili sa Diyos. Iniisip nila na lagi mga na dapat nandun sila sa heavenly comfort, mga kapatid. Amen! This is our heavenly comfort! The church, the Word of God, the presence of the brethren, and especially, mga kapatid, the presence of God in us. Amen! Yan yung comfort natin. Pero na kung ikay manood ng kalagayan ng ating mundo ngayon, ng ating gobyerno, mga kapatid, magtikirintas ka ng buka. Kaya nga nagpagupit na ako para wala akong titirintasin eh. Amen? Pero salamat, may salita ng Diyos, kapatid. Ito pag-asa natin. Tandaan natin yan. Amen? Hindi po mga politiko. Oo, tandaan niyo po yan. Mga politiko lang yan. Tandaan natin yan. Amen? Alama, may Biblia po tayo. May Diyos po tayo. Mga kapatid. The King of Kings and the Lord of Lords. Amen? That is our comfort, heavenly. It directs our heart. Okay? It directs us because we acknowledge that our protection is God. Amen? Ang protection natin ng Diyos. Ito po yung refuge natin. During the time, the Bible times meron tinatawag na City of Refuge. Nagtatayo, pag sila'y magkaroon, nung naghati-hati mga kapatid ng kanilang lupa ng Israel, meron tinatawag na City of Refuge. Okay? It pertains, mga kapatid, pictures about God, Jesus Christ as their Savior. Pag sila'y nagkasala, mga kapatid, pag sila po'y merong kasalanan, meron pong naghabol sa kanila, the Avenger. May Avenger, mga sa Bible. Hindi po yung Avenger na mga yun. May Avenger. Sila po yung yung mga nagkasala, mga kapatid, talaga sa mataas, mga kapatid. Hahabulin sila. Kaya, pupunta sila sa City of Refuge. Pag nandun na sila sa City of Refuge, hindi sila pwedeng galawin. Yun yung sa Senado, pag nandun ka na, hindi ka na pwedeng galawin. Naman.
Oh, nasa Bible. Nagbabasa. Kaya nagbabasa kayo ng Bible. Dapat alam nyo ba yan? Yung pinatawag na City of Refuge. Sa Bible. Kaya pag nandun sila, mabuti, may immunity na kayo. Okay. Eh, magiging tayo po bilang mga Kristiyano, our City of Refuge is the will of God, the presence of God, the protection of God in the church. Amen! Anong mangyayari sa atin dito, mabuti? Kapag nandito tayo sa presensya ng Diyos, nandito tayo sa protection ng Diyos. Amen! Okay? During the dark ages, mabuti, ang comfort ng mga Kristiyano, though underground, mabuti. Pero sila'y nananambahan sa Panginoon. Nananambahan sila sa Panginoon. May mga nagpuputukan sa labas. Nandyan, mga kapatid, ang persecution sa kanila. But they are there, worshiping their God during Sundays. Amen? Sa atin naman, wala naman eh. Wala namang nagpipigil eh. Pero tayo lang nagpipigil sa ating sarili. Amen? Tayo naman nagpipigil sa sarili natin eh. Sisimba ba ako? Parang hindi ko feel. Ano yun? Ano yun? Sincere? I can feel it. We have a heavenly confidence. Okay? That is God, of course, and in the presence of God. And we know He is our protection. We come unto Him. We go to the tabernacle. We go to the sanctuary. We go to our church. And we see the brethren that also trust God. Amen! Hindi ka pupunta dito para makipagchismisan. Okay? Hindi tayo punta dito mga kapatid. Handaan po natin po yan. Kundi tayo po narito because we have an heavenly confidence. It directs us because we acknowledge God's protection. Number one, there is a hopeless cry of distress when we are away from God's presence. But number two, there is an heavenly confidence that directs when we acknowledge God's protection. And number three, sabi ng Bible, verse 5. Number three, sabi ng Bible, verse 5. Saan tayo na? Verse 5. Ready? Read. For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Verse 6. Thou wilt prolong the king's life and his years as many generations. Number 3. There are heartfelt comforts. Okay? There are heartfelt. There is, maraming hirap ito. Meron bang comforts? Meron bang plural? There is a heartfelt comfort when we abide unto God's provision. Pag tayo po'y nananahan sa provision ng Diyos, meron pong ramdam sa puso na kaaliwan para sa atin bilang mga anak ng Diyos sapagkat ang ating pong provision ay ang Diyos. Sabi ni David dito, kapatid, thou hast heard my vows. Napakinggan mo, Panginoon, ang aking mga pangako. Ibig sabihin ng aking mga panalangin, thou hast given me heritage. Amen. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pamana. It is the Lord that gives us the heritage. Thank God for the Word of God, the greatest heritage that we have. Amen. Our salvation, the greatest gift. The greatest gift of salvation. The greatest heritage, kapatid, is the Bible. Amen. Amen. Okay. And the greatest place for us believers is the church. The church where God put us, where God placed us, where God added us. It is God that will provide. Sa panahon, mga kapatid, di mo ba, nawala na tayo, ang Diyos ang magpo-provide, kapatid. Ngayon, nagsisimula kami, sabi mo nga po sa inyo, mga kapatid, ay darating ang araw talaga na, bihira, sabi ko, tatagal ba tayo dito? Tatagal ba tayo dito? But we just do, kapatid, what God is doing, what God wants us to do. Gawa lang po namin, doon lang kami sa area, kapatid, soul winning, visitation, follow-up, ganun lang, mga kapatid. Nasabihan ng Panginoon, ang kanyang provision, siya lang po ang nagkakalo sa pang-araw-araw. Na soul winning kami dyan, sa banda dyan, mga kapatid, Centro 9, isang apartment, soul winning kami ganyan. Sa second floor na apartment, inisa-isa namin lahat. Mamaya, babalik si Kian sa akin. Babalik, sabi niya, Pa, yung isa ay natutulog daw. Natutulog, nagpapahinga, pero nagbigay ng 100. Sabi mo, maghanap pa tayo ng natutulog. Binigyan ako ng 100, hindi ko tinatanggap, pinilit niya, binigay naman niya. Siyempre, pinilit. Hindi tatanggapin tayo, man. Di pag uwi namin, mga kapatid, dyan sa may kanto, bibili kami ng barbecue, may pananghalian kami. May pananghalian po kami. Dahil, kang araw, ubusan kami ng gas. Buti na lang, nadala namin gasol namin eh.
Kaya nung kami po'y galing sa San Pedro, nadala namin yung gasol, at least meron pong pagsasainga. Meron naman magkahoy dyan, magkakahoy ka dyan. Okay? Pero naubusan ng das. Ako sabi ni Sutya, Pastor, mamayang tanghali dito kayo kain. Sabi ko, oo naman, anong oras? Ay, tatawa hindi. Hindi ka na pwede. Mamay, magbago pa isip man? Yung provision ng Panginoon, man? Kami yung mambiro Bombay ito, ano kayo papakain ito? Ayaw ko man din ang amoy ng Bombay, lasa ng pagkain ng Bombay. Sabi ko, sige. Ay, nag-invite kayo, apat kami punta. Pero malinis yung mag-asawa niya na Bombay. Kaya malinis na Bombay. Ang Bombay kasi, nakakilala natin Bombay. Bombay kasi, just part of India. Okay? Parang gano'n, Itawis, di ba? Hindi naman lang na Pilipino, Itawis, man? Lahat ng Bombay na yan, mga taga-India, Bombay na lahat eh. So, Indian, Indian, oh. Ayun kami, tapos ang prepare, abay, balatong. Tapos may Shanghai, ay, hindi pala ito, Bombay, sabi ko, Chinese. Tapos may fried chicken. Oo, bakit dami yan? May adobo pa. Pero sinirang ko muna sila, mga ng gospel, pero, ano po yun, privilege sa atin. Wala, din nila. Kaya nga, mali po sabi, pare-pares lang ang Diyos ng tao. Hindi, iba-iba. Tamo sila mga kapatid, hindi nila kilala si Jesus. They have no idea about Jesus. Hindi nila kilala. Oo, hindi nila kilala. Wala silang kaalam-alam. Makikinig lang yan, tatanggapin lang nila. Pero idadagdag lang nila sa mga maraming Diyos nila. Because they have thousands of goddess. Okay? Mga gods, I should say. Mga Diyos-Diyusan. Yan mga yan. They have thousands. Dahil alam nila, Diyos din ba yan? Idadagdag lang nila. Ganun gagawin nila. Ano tayo magagawa sa baharang bagay niya, mga batid? Pwede silang maligtas. So, talaga sila, kikilala talaga sa Panginoon. May nung pagkain, pray ako. Nung kami kakain, excited akong susubo. Nung pagsubo ko, lasang Bombay pen pala. Pero ang dami, mga batid. Hindi ka na mamimili, mga batid. Kakain ka na. Tapos kaming kumain. Sabi, Pastor, dami na tira. Take out nyo na lang. Sabi ko, sige, pakibalot mo na. Di may panghapunan pa kami. Amen? Provision ng Panginoon. Pabiyaya po ng Diyos. Kaya yung pagkilos ng Panginoon sa amin noong araw, mga patri. Kaya binibilang kami. Bukas, may pagkain mo bukas. Gano'n. Ilan pa naman dumadalo ng mga patri. Kano lang akong parin. Oo. Kano lang naman, mga patri. Pero praise the Lord, mga patri. Because our comfort, we have the heartfelt comfort when we abide unto God's provision. Pinta kami na hindi lang kami sa Apayaw. Kay Pastor ni EJ, Pastor Mike Trump, Pero pag Ilocano, Trumpo. Si Ilocano dyan, Trumpo. Imbitahan kami. Biyayang Panginoon. Yung unang nabigan ako, testimony lang naman. Testimony. Abay ng pag-uwi, may merong pampapitpit. Sabi ko, Pastor, pwede ba mag-testimony rin misis ko? Ganyan. Tinuluyan namin, sabihin po ng Panginoon, may pinakain kami, sobrang kain. Nung pag-uwi namin, mga kapatid, ay yung aming sasakyan si Bangkulbi ay puno ng saging, kalabasa, bira, tapos sangkapang bigas. Di may abasto na naman kami sa biyahe ng Diyos. Kaya nga, pag sabi nga po, pag gagawin mong kalooban ng Panginoon, mga kapatid, hindi po magkukulangin ng Diyos. Amen? Nandiyan ang provision ng Diyos. Amen? Oo, nandiyan ang provision ng Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Salamat ang Panginoon na siyang nagdadagdag sa kanyang gawain. Pero ibig sabihin, maging kumbinyente tayo. Hindi ibig sabihin, mag-lax tayo, kapatid. Kundi lalo pa tayo magsumikap, mga kapatid, na magpatuloy sa kanyang kalooban. Amen! Na mas marami pang maabot ng salita po ng Diyos. He gave us heritage. Hindi natin sasarilinin po yan. Amen! Binigyan po tayo ng simbahan. Hindi po natin sasarilinin yan. Binigyan po tayo ng salita ng Diyos. Hindi po natin sasarilinin yan. Kaya po tayo mayroong soul winning endeavors. Kaya meron po tayong pag-aanyaya ng bisita, babae. At salamat sa Diyos na ang Diyos ang nagdadagdag sa kanyang simbahan. Amen! May mga umaalis, wala tayong magagawa doon. Okay? Pero sila they're always free to come back. Amen? Yes. Hindi po sarado ang ating pintuan, hindi po nakalak. They are always free to come back. The time that they are already wanting to come back. Okay? Nawa sa kanilang pagbalik, mabuti, maayos pa ang kanilang kalalagayan. Amen? Yes. Amen? Kapag maraming Kristiyano, babalik sila sa Panginoon, mabuti, pag mga luray-luray na ba? Ika nga nila. Luray-luray na, gawa ng kasalanan, gawa ng sanlibutan, gawa ng paglayo sa kalooban ng Diyos.
Kaya tandaan po natin, wala pong tumitino na umaalis sa kahulugan ng Panginoon. Amen? Amen? Wala pong tumitino na lumalali sa kahulugan ng Panginoon. Kasi bagay, kung tumitino sila ba, hindi sara na natin simbahan. May ibig sabihin sinungaling ang Diyos pag gano'n. Amen? Okay? Sinungaling ang Diyos pag gano'n. Hindi, kapatid. Amen? Ang tumitino ay yung nasa kahulugan ng Panginoon. Amen? Sabagat mayroong Diyos, mga kapatid, na kinikilala na siyang tumutulong, mga kapatid, sa kanila upang ang presensya ng Diyos ay patuloy na kilalanin sa kanilang buhay. Ang protection ng Diyos ang patuloy na siyang kanilang panangnan, mga kapatid. At ganoon ang provision ng Panginoon, mga kapatid. Amen? There is God's provision. Kaya pag isang araw, kapatid, ay pag ikaw ay sasalok ng mga kapatid at medyo sumayad na, gano'n pa rin po ba ang inyo pong mga bigasan? Nung araw kasi, di mo ba, pag medyo malalim ng mabuk ng gano'n sa kilikili, di mo ba naman? Kayong mga matatanda na kayo, alam niyo po yan, di ba? Kaya huwag kayong, anong tawag yan? Di mo ba, nung araw, di mo ba, pag hanggang kilikili, lalim na. Lalim na. Kumakaling sila, sasayang ng sa Marie Biscuit. Di ba? Lagay nun, Marie Biscuit, di ba, na lata? Oo. Kaya sasayat na. Pero, nung last time, naibila kami ng fellowship doon sa kina-pastor, ito, ulit, last month. Pastor Mike, siyempre, punta kami. Biyan ng Panginoon kami yung pamilya. Saturday pa yun eh. Ay, Friday night. Punta po kami. Nag-stay nga po kami doon sa bahay na EJ eh. Sabi po, kailangan na kasi may makauwi kasi Saturday bukas, meron mga commitment, early commitment ng Saturday. Paalam po kami. Okay? Kaya yung mga kapatid, alam mo ngayon, isang kapatiran yun, isang dumadalo din kayo, Laktam family. Pastor, dami kayo sa bahay. Bay, nagbigay ng bigas, ang ganyan, 50 kilos na bigas. Nandiyan pa. Hindi maubusog-busog, ginagawa na namin merienda eh. Kaya biluto. Si EJ, may dala-dala kasi ng palengke, diyan sa may Mariton Fresh. Di sabi ko, dali na namin, kasi baka may ibabike mo pa. Motor mo pa, may rapang ka. Meron dyan na cooler, lagyan na namin sa cooler. O, dala namin. Binalik yung cooler. Hindi naman namin binuksan. Pagdating namin dito may laman, puno-puno. Pero sinagyan namin kasi pag doon namin binuksan, baka pabuhay naman. Pagbalik namin dito, kaya sabi kay Ma'am Daya, sabi ko, tawagan mo si Ma'am, sabi ko, baka maya, nakalimutan lang ito. Ayun pala, hindi sa inyo po yan. Abay, ang laki na frozen, mga kapatid, na native chicken, naman. Tapos may mga, ano ba yan, mga pampano, ang daming pampano. Kaya yung mga hindi yung ginagawa sa amin ng iba, man. Biyaya ng Diyos, diba? Nakala niyo po pero salamat sa Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, amen, ang siyang gumagawa ng instrumento. Amen! Oo, tandaan po natin po yan. Kaya hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen! Hindi pagkukulangin ng Diyos. Okay? And after that, mga kapatid, makita po natin, hindi nyo po nakukuha. Haba-haba ng ating mga points, di ba? Amen? There is a hopeless cry of distress when we are away from God's presence. Merong hopeless cry of distress. Pag lumalayo po tayo sa presensya ng Diyos. Number 2, there is a heavenly confidence that directs when we acknowledge God's. Ida-direct tayo lagi, mga kapatid, amen, sa kalooban ng Diyos. Amen! Hindi ka ilalayo sa kalooban ng Diyos. Lagi i-direct tayo, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. And number 3, there is an heartfelt comfort when we abide unto God's provision. Comforted ka. Nandiyan ang provision ng Diyos. Kaunti man o madami. Amen! Hindi ka maiingit, kapatid. Amen! Sana all. Maingit. Okay? Kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid, yun po, mga kapatid, ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya, pasalamatan natin ang Panginoon. Kung sa mali, di natin marunong magpasalamat, bibigyan pa tayo ng malakay. Nanawa natin, kapatid, amen? We must have that heart, kapatid, that is thankful to God. Amen? And lastly, number 4, we see here, sabi ng Bible sa verse 8. Tingnan niyo po. Verse 8, read it. So will I sing what? Praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Makita po natin, David, so I will sing praise
Ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan. Nakita natin yung maawit dito pagkalakas-lakas. Pabayaan doon, inaawit mo nila. Pero ikay nasa simbahan, ang inaawit mo, papuri sa Diyos, kapatid. Amen? We must sing it, mga kapatid, from the bottom of our hearts. Awitin natin ang buong papuri, mga kapatid. Ang sabi nga dito, that I may daily perform my vows. You see that, mga kapatid? Ano ibig sabihin niya? Na araw-araw sa buhay ni David, mga kapatid, paggising niya, ang nais niya gawin yung kalooban ng Diyos. Amen? I will perform daily my vows. Yan kung araw-araw yung ating pong paggising. Hindi tayo lalay-lalay sa kalooban ng Panginoon. Hindi mangyayari isang araw, gigising ka ng linggo, wala ka sa simbahan. Amen? Because what? You know that you are going to perform your vows daily. Sabi po ng Bible, mga kapatid, not weekly, not monthly, not yearly, but daily. Amen! Araw-araw! Araw-araw, mga kapatid! Kaya lastly, mga kapatid, there are happy Christians who will arise because of God's power. There are happy Christians who will arise because of God's power. They will praise the Lord in spite of, sa kabila ng problema, sa kabila ng kabigatan, sa kabila ng pinagdadaanan sa buhay. They will come and to give praises unto His holy name. Amen! Sila'y magpupuri pa rin sa Panginoon. Just like David, nandito siya sa kalagayan, mga kapatid. He is troublesome. Siya po, mga kapatid, ay malayo sa kanyang mga kaibigan. Siya po ay malayo sa kanyang pamilya. But he sing praises unto the Lord. Amen. He sing praises unto the Lord. Amen. Siya ay umawit ng papuri sa Panginoon. Okay? Umawit ng papuri sa Panginoon. Ang awitin natin ay pagpupuri sa Diyos, mga kapatid, at sa kanyang pangalan. Yung unang awitin natin kanina, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen? Kaya pag ikay aawit, kapatid, awitin mo ng buong puso, pagpupuri sa pangalan ng Diyos. Amen? Who will arise? Okay? Who will arise? Ibig sabihin ng arise, mga kapatid, isang bigas lang yun, arise. Hindi babangon because of God's power. Gawa ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kapangyarihan mo. Amen? Kasi kung sa kapangyarihan natin, kapatid, hindi natin magagawa kalooban ng Diyos, tatamaan tayo ng katam. Amen? Ano po yung katam? Katamba. Katam yun. Katam. At tinamaan ka ng katam, mga kapatid. Ay gawa ng ating pong power ang ginagamit natin. Pero ayan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Babangon ka na mayroong katyagaan. Amen? Babangon ka, mga kapatid. Because of God's power. Here is David, mga kapatid. Hindi po siya nagbukmok, mga kapatid, sa paligid. Hindi. He sing praises unto the Lord. Do you remember Silas and Peter, mga kapatid, in the jail? They're singing. Amen? Sila nasa loob ng bilangguan, nakatabi ka lang, kanilang mga paa, ang kanilang kamay, pero sila umaawit sa Panginoon. Okay? Umaawit sila. Dahil sila umaawit sa Panginoon, kapatid. Aba, nandun ang anghel ng Diyos tumulong sa kanila at biglang nakapaklas ang kanila at nabukas, mga kapatid, yung rehas. Okay? Because of the power, mga kapatid, even not singing. Amen? Ito mo yan. Ang kanilang pagkakawit ay papuri sa Panginoon, kapatid. Amen? Okay? Bahay nyo, you can sing praises unto the Lord. Mamaya dito, mga kapatid, ang awitin mo, mga kapatid, amen, Jesus is the way, the truth. Pagdating mo naman sa bahay, I did it my way. Ang dito, mga kapatid, anong awitin natin na best? Our best, our best. Di ba? Di ba? Here ye the blessed God. It is says best we can, not for reward, but unto Him our best. Pagdating mo naman sa bahay, I did my best, but my best wasn't good enough. Because tunay yun, kapatid. Kasi yung best natin sa ating sarili, it will never be good really enough. So sabi ng Bible, Isaiah 64 verse 6, kapatid, that our best
our righteousness, sabi ng Bible, is just as filthy rags. Ano po yun? 64 verse 6 ng Isaiah. Basahin niyo po. Sabi ng Bible, that our righteousnesses, sabi ng Bible, plural yun. Okay? Our best as a human being, our righteousnesses, ang katwiran natin, sabi ng Bible, maruming basahan lang sa Diyos. Amen? Okay? It will never be good enough. But praise the Lord, mapatid. God, mapatid. Amen? Who gave His life on the cross of Calvary. Amen! He made us, mapatid. Amen? Best for Him. Amen? Makakagawa na tayo, mapatid, ng the best natin para sa Kanya. That's why we have the blessed heart. We have the happy heart as Christian. And we can arise, mapatid, because of God's power. Tayo po'y titindig. Gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ng kapangyarihan ng tao. Amen? Hindi ng kapangyarihan ng pera. Amen? Kundi ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen? Dapat makita talaga sa atin, mga kapatid, sa ating pagmumuka. Pagpunta tayo ng simbahan, saan ka pupunta? Magsisimba. Bakit ang saya-saya mo? Galing ako ng simbahan. Amen? Hindi galing ka ng simbahan, para kang nalugi Para kang nahuldat. Saan ka galing? Simba. Bakit ganyan mukha mo? Tinamaan kasi ako. Huwag kang magpaalala, ba? You must be happy. It means to say, God, mga kapatid, is a God talks to you. Amen? Nang Diyos nang usap sa iyo. Sabi ko, mga kapatid, ng mga Kristiyano, after the message, mga kapatid, they come, mga kapatid, for two things. Because God spoke to you. Ano yan, tao tayo, mga kapatid, makasalanan, kinausap tayo ng Diyos. Amen? And number two, kapatid, when God did not speak to you. Kung hindi ka kinausap ng Diyos, kung wala ka man lang nakuha sa mensahe, kapatid, at wala man lang, ay, lapit ka sa Lord, wala akong naunawaan. Wala akong naunawaan, Panginoon. Anong ibig sabihin ng lahat ng mensahe ngayong gabi? At ano po ito pong kahulugan ito sa buhay ko? Lapit ka pa rin sa Panginoon. Amen? Ngayon po yung ating pong response, mga kapatid. Praise the Lord. Ay sabi ni David, attend unto my prayer. Amen? Ano po ba yung attitude natin? At tayo po'y mananalangin sa Diyos. Demanding tayo sa Panginoon. Sabi ko, hindi naman tayo ma-attend. Amen? Salamat, nandito ka ngayon. Amen? You attend, mga kapatid. Amen? As the Lord attends to our prayer. Amen? Mahalaga yung ating attendance. Okay? Mahalaga yung ating attendance. Because God, mga kapatid, is also attending our needs, attending, mga kapatid, our necessities, attending our prayer. Nandyan siya. Kasama natin, mga kapatid. Sumasalubong sa ating pangangailangan. Yung araw na alam mo, mga kapatid, matatapos na, pero nandiyan may katugtong na naman. Di ba? Amen? That's God. Never late. Amen? Kailanman hindi nahuli ang Diyos. Tayo po ang nalilate. Kaya hindi natin nakukuha yung biyaya. Meron ang kasabihan, early bird catches the early worm. Pero hindi po tayo bird, amen? Baptist tayo, amen? Ayaw yung bird maaga, dapat mas maaga tayo, amen? Meron naman yung iba, aba, huli man daw at magaling. Huli pa rin, amen? Andan niyo po yan. Hindi natin pwedeng magmalaki yun. Okay? Huli man daw at magaling, ay ayos pa rin. No, huli pa rin. Tandaan po natin po yan. Okay? Hindi mo pwedeng makabago yun. Yeah. Praise the Lord, mga kapatid, that there is God who will attend our prayer. Dati, kapatid, pag manalangin na sabi ng lizard, ano ibig sabihin yun? Sayang ang panalangin mo hanggang isa nila. Hindi umaabot sa trono ng biyaya ng Diyos. Dapat number one, kapatid, we're not yet saved. Unsaved po tayo. Unang panalangin naman natin yung paulit-ulit. Ave Maria, napupuno ko ng grasya. Eh, lagay mo na lang record mo na lang kayo. Lagay mo sa tape. Okay, sabi naman, hanggang isa nila. Salamat, mapatid, nagkaroon tayong access, sabi ng Bible, through faith. Romans chapter 5 verse 1. Amen? Nagkaroon na tayo ng access sa Diyos. Nabinigyan ka na ng access, kapatid. Aba, you need to take advantage of it. Advantage of it. Binuksan na ng Diyos ayaw pa nating manalangin. Tapos pag wala tayo, magre-reklamo tayo. Eh sabi ng Panginoon, did you ask? Humingi ka ba? Sabi ng Bible, you have not because you ask not. Kaya ka wala kasi hindi ka naman humingi Okay? Pero naman sabi niya, you ask, sabi ng Bible, you ask amiss. Hindi mister, ang inig mo, miss. Yes, amis. Dahil ang paghingi mo, kapatid, gagawin mo lang maglulus na sa iyong sarili, sabi ng Bible. Wala din.
Kaya dapat tamang motibo ang paghingi natin. Amen? And we ask God to give us a place. Praise the Lord, God gave us this place. Amen? God gave us mabutit this building. Hindi mo natin pag-aari yung lupa, pag-aari natin yung building. Amen? Oho. Pag meron na tayong lupa, kapatid, bubuhatin natin ito buo. Para ilipat natin doon sa tayuan nating lupa. Amen? Kung gusto nyo, gawa na lang tayo ng bansa para paalon na lang natin sa Cagayan River, di ba? Floating church. Hindi natin kailangan ng lupa. Praise the Lord, maputid. And we can praise the Lord. And at the end of the day, we can say, to God be the glory. Let's all stand. Sa mga bisita lang dito, praise the Lord, na kayo po'y nai-lead kanina. Ito, sinner's prayer. Kung kayo po'y tumanggap sa Panginoon, that is the first prayer ng Diyos sinagot sa inyo. Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon, sabi ng Bible, maniligtas. Hindi sa pangalan ng reliyon, hindi sa pangalan ng simbahan, ng pare, ng ministro, ng papa. Sabi ng Bible, isa lang, pangalan ng Panginoon. Ano pong pangalan ng Panginoon? Jesus Christ. Amen? Ay maliligtas, sabi ng Bible. Saan maliligtas? Sa impyerno. Ngayong ligtas ka na, meron kang pangangailangan sa Biblia. Para maunawaan natin ang kalooban na yun. Sa kapal nito, hindi natin ito pag-aralan sa gabi, isang taon. Sabi ko nga, 1 taon at 4 na buwan natin pinag-aralan yung Psalm. Di ba natin nakatapos? Nasa chapter 61 pa lang tayo. 150 chapters po ito. Psalms pa lang yun. That's the book of Psalms pa lang po yun. Okay? That's why we say, we are bragging. Tayo po yung magmamalagay pag sabihin natin, yan natin kailangan ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Amen? Just like David. We must have that heart. Sabi ni David na mayroong pagmamakawa, Lord, attend unto my prayer. Tugin mo, Panginoon, ang aking panalangin. Dakilang Diyos, salamat po ngayong gabi sa mensahe. Nagkala niyo po, Ama, ay magpala po pa sa bahay niyo pong mga anak, Panginoon. Aming pong pahalagan po pa yung aming pong relasyon sa inyo sa pagitan ng pagpanalangin. Thank you, Lord po, Panginoon, na kami po'y binuksan ang aming pong puso at isipan. Maunawaan po namin ang kalooban po, Panginoon, through your word, O God. Especially po, Panginoon, sa larangan ng pagpanalangin. At tulungan niyo pong bawat anak po, Panginoon ninyo. O pong mapalayo po, Panginoon, sa inyo pong kalooban, kundi lalo po kami mag-strive po, Panginoon, na mapalapit po, Panginoon, sa inyo. Sapagkat we are hopeless. We are helpless without you, O God. Tulungan mo po, Panginoon, magkaroon kami ng puso. Just like David. In the moment that he is hopeless, he knew that he has only one hope, and that is you, O God. The rock which is higher than I, which is higher than us, O God, none other than the Lord Jesus Christ. He is our shepherd. He is our shelter. He is our strong tower, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon naman, bawat niyo po mga anak as they come to you this evening. Kapatid, kaya kinausap na Diyos kanyang mensahe, ano pong decision mo ngayong gabi? Come to God. Kung ating buhay, panalangin, mga kapatid, ay kulang, dapat dagdagan po natin. Kung tayo po'y mahina, mga kapatid, sa larangan ng pagpanalangin, lakas-lakasan pa natin. What does it mean, mga kapatid? Lalo nating ilapit ang ating sarili sa Diyos. As God attends to our prayer, okay, we come to Him. We come to Him. Sa ating pagpanalangin, siya po'y ating pong kausapin. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Amen. You may be seated. At tuwagin natin ating mga shares ngayong gabi at tayo pwedala ko sa ating pong pagbibigayan. At sa ating pong mga bisita, di po namin kinayaan sa gawain ito, pagbibigay, but if you want to be a part,
very much welcome. Amen? Meron po tayong expect na gastusin this coming week. Handa po ninyo ang ating pong youth camp. Laban po sa mga nakapagbigay na ng kanilang commitment sa ating youth camp. Ay, in-update po namin kayo kahapon. May mga hindi pa po ay ibigay po natin. Sana po this coming Sunday. Amen? Pero kung meron na ngayon, ay may bigay niya na po. Amen? At kung gusto nyo pang magdagdag mga batid, amen, you're very much welcome. Amen? Are you blessed? Amen? Ay, may masaya? Amen? Malungkot na kayo pagkatapos ng mensahe. Na yung i-preach ka kayo ng offering na malungkot na. Hindi dapat mas masaya. Okay, pag-pray natin ang Tagalog ngayong gabi. Kuya, nagilang Diyos namin sa langit, Panginoon, salamat po sa pagpalang nagalaw niyo po sa amin, Panginoon, salamat po sa inyo sa ito, Panginoon. Kapahinggan po, Panginoon, Panginoon, kapalain niyo po ito kami pagbibigayan, gamitin niyo po sa inyong gawain po, Panginoon. At Panginoon, turuan niyo po kami, manalangin po, Panginoon, gawain niyo po, Panginoon, ito po kami nadalain sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you as you give. Amen. So bukas po ay 8 o'clock po yung practice ng ating sabayang bigkas. And then natin kalimutan, kapatid, Saturday, soul winning, follow-up, 8 o'clock po ay meron po tayong morning devotion. Amen. Na Saturday. And then invite visitors this coming Sunday. Amen. Sa mga bisita po namin ay meron tayong pagpanamban every Sunday. 8:30 po start ng Sunday School. Meron po tayong divided Sunday School sa mga bata, sa mga young people and adults. Kayo po yung muli namin inibitahan na kayo po makasalating this coming Sunday sa ating pagpanamba. Sige po tayo pitumayo. I'll sing the song, Thank You Lord. Practice po ang ating choir pagkatapos ng ating pong prayer. Amen. Let's sing the song, Thank You Lord. Let's sing. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and Nakita namin o Diyos, muli salamat po Ama sa iyo pong ginawa sa amin ngayong gabi. Salamat po Panginoon sa about decision na niyo pong mga anak, sa amin sayo na niyo pong pinagkalot. Pagpala niyo po, ayon po pagsamantalang pag-iwaiwalay, ingatan niyo po mga magsipagbiyahe, magsipag-uwi po Panginoon sa malalayo. Uwi po Panginoon to Solana po Panginoon. Pala niyo po Panginoon sila. Ingatan, mga nandito sa Tugigaraw po Panginoon, bless niyo po. Po Panginoon naman sa mga patiran from Kabaga, nandito po sila. The practices din po Panginoon sa ayon pong sa bayang bigkas, Panginoon hanggang sa araw po ng bukas. Salamat po Panginoon for your great message to us, O God, and when you ask, I believe, O God, na kayo pong siyang nangusap sa bawat puso niyo po mga anak ngayong gabi. Ingatan niyo po kung Panginoon at bigyan po ng good night rest. Salamat po sa may bisita niyo pong pinagkaloob. Sa bawat pinalangin po namin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thanks so much and God bless everyone. Ingat po kayo sa pag-uwi at practice tayo sa choir. Practice tayo.